Hi, hello guys! Good morning! Ayan, isang magandang araw. So, ayan, nandito ako sa labas guys kasi ngayong araw na ito ay magta-travel ako pauwi ng probinsya namin sa Bicol. So, ayan guys, ngayon naman ay ipapasyal ko kayo sa aming probinsya. Ipapakita ko kung gaano kaganda ang aming lugar sa Bicol region at para maiba naman. Ayan, dahil summer naman today, kaya etong gagawin ko. So, bago ang lahat guys, bago kami umandar, ay welcome back to my channel. Siyempre, ayan, Hilda Chavez Edu guys. At sana ay mag-enjoy kayo sa panonood dahil maraming pasyalan sa aming probinsya na napakaganda. So, ito na nga guys, time check, 4:46 AM. So, ito guys is mga bandang Laguna na. So, actually, umalis kami ng 12 midnight sa Tarlac, pero hindi na namin na-videohan kasi pagod at inaantok pa kami ng mga kasamahan ko. So, hindi na muna namin binideo. So, napakahaba guys ng biyahe na to and nakakapagod. Kaya make sure lang na hindi kayo pagod kapag nagbiyahe kayo ng ganito kahaba kasi solid talagang from north to south talaga siya. And make sure lang din na naka-full tank kayo. So, pro tip yan sa pagbiyahe ng ganun kahaba. Full tank. So, ayan. Dito naman guys, is nandito na kami sa may bitukang manok. So, ito guys, yung unang bitukang manok sa Atimonan, Pagbilao, Quezon. Ayan. So, medyo naputol to guys kasi hindi natuloy yung pagbi-video dahil nga medyo mataas at medyo nag-nervyos yung person. Kaya, medyo mapuputol siya sa bandang packet. Pero, at least, makapakita ko sa inyo na ganito siya. Ganito yung daan. Ayan. Napakahabang biyahe and banda sa may Quezon province talaga yung super mapapagod ka kasi super matatagtag ka talaga. Hindi talaga maganda ang daan guys sa may Quezon province and ang mahirap pa ay napakahaba pa ng biyahe doon. Napakalawak, napakahaba ng Quezon province kaya talagang wala kang magagawa kundi mag-test. Kaya ayun, sa mga nagbabalak na mag-travel din from north to south, make sure lang guys na may pahinga kayo, may sapat na pahinga kayo, lalo na yung driver nyo. Kasi talagang dapat matibay yung driver nyo sa long drive. Kasi super haba talaga ng biyahe and kami siguro baka mga naka 7 to 8 times kaming nag-stop over para medyo magpahinga, umidlip, ganyan, kumain. And also, syempre, magbaon din kayo ng madaming pagkain, guys. Kasi, mas maganda naman, di ba, na hindi kayo stop ng stop para kumain, ganyan. So, stop lang kayo kung necessary, kung mag-CR and all, iidlip yung driver and kayo, di ba, para naman, dire-diretso lang yung biyahe. So, dito na kami guys, banda sa may Albay, and as you can see, that time, talagang nag-e-erupt pa yung Mayon volcano. So, nga pala guys, this vlog was way back May this year, and hindi lang siya na-upload kaagad kasi sobrang busy nga, hindi nakapag-edit. And at that time guys, na umuwi kami, nag-e-erupt yung Mayon volcano. And kung makikita nyo, ayan, di ba? Ang daming abo, pati sa may sasakyan, sa may windshield, is umaambon siya ng abo. Ayan, makikita nyo sa daan, yung mga ashfall. Kaya nga, first time lang din mga kasama ko na makakita ng ganito kadaming abo mula sa bulkan or ashfall. Ayan guys. So, hindi naman kami like normal na nakakakita ng ganito. So, ako guys, yung hometown ko, which is Huban, Sorsogon, hindi naman kasi siya ganun kalapit sa Albay. Kaya hindi naman sobra ding ashfall kapag nag-erupt yung Mayon volcano, hindi na rin
talagang umaabot doon sa Huban. So, dire-diretso lang ang aming biyahe. So, ito ay bandang alas 5 or mag-aalas 6 na ng hapon, paggabi na guys. So, imagine, ganun kahaba. Ganun kahaba guys ang aming biyahe. Umalis kami ng 12 midnight and bandang alas 5, 5 or 6 p.m. andito pa lang kami sa may Albay. Diba? And so, ayan, by 5:29, nandito na tayo sa may Kamalig Albay. So, currently, nag-e-erupt yung mayon that time, guys. So, talagang hindi natin siya makikita dahil puro usok at ulap siya. And ito, guys, yung famous 7-Eleven na parang yung sa Family Mart daw ng Mount Fuji sa Japan. So, pinisita na rin namin kasi parang nakita sana namin yung mayon. Kaso, no luck. Talaga yan. And then, ito na, finally guys, sa hinaba-habaan ng biyahe. Andito na sa may Sorsogon. And ito guys, SM Sorsogon. And kakain na muna kami. And then, continue lang ang aming vlog. Pagkatapos kumain. So, di na namin i-video guys yung pagkain namin. And ayan guys, so ito, kinabukasan na to, na vlog. So the day after na ng napakahabang biyahe namin kasi talagang anong oras na rin kami nakarating sa Huban. Like, mga siguro 8 or 9 p.m. something ganun. So, super pagod na, nagbaba pa ng mga gamit. Kaya, hindi namin nakapag-vlog. So, kinabukasan na to guys, pumunta kami dito sa may Kasiguran Public Market para mamili ng mga kakailanganin kasi mag-stay rin kami guys sa Huban ng at least like 1 week. 1 week din kasi umalis kami ng Linggo midnight. Sunday midnight kami umalis. So, mga ganun din kami babalik or mga Sabado ganun. And ito, namimili lang kami ng mga konting needs para sa pagluluto and all. Ayan. Ayan. So, meron din sila ditong mga dry goods. Katulad lang din sa ibang public market. Tapos, ayan. May mga pampasalubong, pansit bato. Napaka-famous na pansit bato kapag pumupunta ka dito sa Bicol region. Yan, mga gulay. So, maganda dito guys is nakahiwalay talaga yung mga nagtitinda ng mga gulay, prutas, tsaka yung mga nagtitinda ng mga meat and the fish. Yan. So, pupunta din kami doon. Naglilibot at nagtitingin-tingin lang muna kami. Kasi ang tagal din namin hindi nakabalik dito guys. Parang ano pa yata, huli kong punta dito is mga 2017 yata, 2017 or 2018. So, ilang years na rin talaga nakalipas. So, ito na yung tindahan ng mga meat and the fish, mga seafood, ayan. So, walang gaanong tinda guys that time kasi sabi, morning talaga, medyo parang tanghali na kami dito nakapunta. Ngayon, tingin-tingin lang kami, mga isda, seafood, and ito guys, itong palengke nila to, itong wet market nila na ito, katabi lang talaga to ng dagat. As in, nasa tabi lang siya. Kaya super fresh talaga yung mga tinda. Ayan. So, nakikita nyo to guys, itong mga to, lalo na itong alimasag. Ito guys, lato. Lato-lato. Ayan. And ito, yan. Ito ang alimasag. Nagulat yung anak ko sa presyo niyan. Kasi isang tumpok or isang ganon sa lalagyan ng
ng timbangan. Yun, yung parang plato ng timbangan, isang puno ng ganun is ano lang, bibigay niya lang sa'yo ng 100 pesos. So imagine nyo yun, 100 pesos lang, halos lagpas, ano siguro yun, lagpas 1 kilo. And then pagdating sa Manila, pagdating sa ibang lugar, as in sobrang mahal na. Dito guys, ang mura na, ang fresh pa. And next naman guys, ayan, magbo-boodle fight lang kami. Nakauwi na kami that time. Nakaluto na, so may lato. And then, syempre, alimasag, susulitin namin yan dahil napakamahal na yan pagdating dito sa Tarlac. And may chicken, tsaka galing sa ani na watermelon. So, kakain na kami guys, and dito ko na rin siguro muna stop tong part 1, and see you sa part 2.